Hello, good morning po. Panibago pong araw na pinagkakaloob po sa atin ng ating Diyos na buhay. At patuloy lamang po tayong manangan, manampalataya, manindigan sa salita pa ng Panginoon at yung pangako po niya lagi po natin aakapin. At lagi natin ito ilalaban po sa mga salita niya doon po sa mga sirkumstansya ng buhay, mga pagsubok po ng buhay. At dito po sa Mateo 10:28 na nakikita natin dito ay ang talatang nagbabanggit na huwag daw nating katakutan yung pumapatay ng katawan na hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Ngunit katakutan daw po natin ang pareho nakakapatay ng katawan at kaluluwa, which is our Lord Jesus Christ. Dito ay pinapakita po mga kapatid, una, yung ating pong mga takot, no, na patungkol po daw sa ating po mga pangailangan sa buhay, yung mga worries po natin. Kaya binanggit ng Panginoon din po sa chapter 6 po ng Mateo din na binabanggit po doon ay wag daw tayong masyadong mag-alala sa ating mga kakainin, dadamitin, iinumin dahil yung mga bagay na yun ay hindi naman nakakapagdulot talaga ng tinatawag na kamatayang spiritual. Kasi pansamantalang pangangailangan lang po yung napagtay na sa mundong ibabaw. Pero doon natin i-concentrate sa dito sa lupang ito ang buhay natin dahil sabi nga po ng Biblia, darating ang araw, lilisan po tayo dito sa mundong ibabaw na ito sa kanyang unang nilikha dahilan po sa ito po ay hindi na maganda at halos naghahari na po ang kasalanan. Kaya meron pong darating na pagbabago sa creation po ng Lord na ito. Pangalawa, huwag daw ating katakutan. Ibig kong sabihin dito ay yung mga huwag mo tayong matakot sa tao. At sabi nga po, ang mga taong naniniwala sa kapwa-tao ay sumpain. Kaya naman dito pinapakita na yung paniniwala po natin, yung mga tao na nagsasabi na gano'n ganito na hindi naman kumikilala ng Diyos. At yung mga pagtatangka po at mga problema dinudulot po nila para po sa atin, huwag daw natin katakutan. Kasi mas better daw po yung fear po dito, hindi po yung tinatawag na masyado tayong takot-takot, kundi yung worries po ito yung mga pag-alala sa buhay na meron naman solusyon pagdating po sa Panginoon sa Kristo dahil sabi niya, nalalaman daw naman po ng Diyos Ama ang mga bagay na pangailangan natin. At kung makikita natin, ang sabi nga po sa baba ng Mateo 10:20 parang 32 or 31, yung mga ibon daw po walang bumabagsak. Sabihin nyo lang namamatay na hindi alam po ng Diyos. Kaya ibig sabihin, nasa right hand tayo, right good hand po tayo ng Diyos. Kung tayo po ay mga manampalataya, tayo po ay nasa kamay ng Panginoon, pinangangalagaan po niya. At yun ang pinakamagandang magawa po natin sa buhay, na tayo po ay, bagamat normal naman po na mag-alala, normal naman po na makita po natin yung problema, dahil hayagin naman po talaga yan. Pero, ang sabi ng Biblia, kung kayo po ay medyo pagod na, medyo parang nahihirapan sa mga problema, nakaharap ang mga pagsubok sa buhay. Sabi naman ng Matthew 11:28, lumapit kayo kay mga napapagal ng lubha at siya daw po mismo ang magbibigay sa atin ng kagaangan ng buhay. Sa pagharap po sa mga problema ngayon, ang ating lang gagawin ay unahin natin po muna siya. Saka na lang po natin intindihin yung mga bagay ng araw ng bukas dahil ang sabi nga po rito ay ang bukas ay dapat na huwag natin masyado intindihin kasi lalabas araw, didilim, gagabi. So, hindi natin kayang sukatin po o pigilan man mga bagay na dumarating. Bagkus kaya nating pigilan sa isip natin ang mga bagay na pag-aalaga na dinudulot nito. Dahil meron po tayong Diyos na buhay na kung saan nakatungay po sa atin at back up po natin ang banal na Espiritu. At pangatlo po, ito pong binabanggit po na
kung saan po ay yung pag-aalala po natin. At yung pag-aalang pong yan ay hindi naman talaga nakakapagpahaba ng buhay natin. Kahit magsikap po tayo na sa pamagitan po ng pangunawa natin na sa pagkain, sa mga gagawin po natin, mga bagay na alam natin nagpapahaba ng buhay. Totoo naman po yun. Practices, vitamins, patuloy na pagka-ayos ng ating mga balanseng pagkain. Normal po yun. Pero hindi po yun ang standard po ng Diyos na masabi na pag ginawa ko to, haba ang buhay ko. Totoo po yun. Kaya nga lang, kung mapapansin po natin, ang sabi nga ano mang pagpaplano, ano mang pagsasagawa sa iyong buhay, sa ngayon, ang ending pa rin po, ang Diyos ang siya magbibigay ng katuparan nito. Kung makita ko natin, ang sabi ng Biblia, 120 years na lang ang expansion natin. Pero makikita ko rin yun, minsan hindi naman tayo maabot ang 100. Bibihira po. At karamihan po, namamatay po ng maaga. Dahil po ang buhay po ay sadyang tinakda na po na magkaroon ng kamatayan. Kaya dito papasok po yung tawag na doon po tayo manangan sa Diyos na pwedeng kumitil ng katawan at ng espiritu. Ibig sabihin, siya yung katakutan natin dahil siya ang may kakayanan. Siya po ang may kakayanang magpahaba ng buhay. Siya po ang may kakayanang paigsiin ng buhay natin. Siya po ang may kakayanang magligtas po sa atin. Actually po yung pong katawan talagang mayroong pagkakataon mamamatay. Pero tandaan ho natin yung ating pong kaluluwa. Wala po yung kamatayan. Dahil tinakda po talaga nilikayan para po mabuhay ng eternal life. Kaya lang, dalawa po ang katahantungan. Yung buhay na yan ay magkakaroon ka ng walang hanggang parusa o kapahamakan kapag wala kang Kristo. Pero pagka meron kang Kristo sa puso at tinanggap mo, sinampalatayanan mo, yung pong kaluluwa mo mapupunta po sa pinakamagandang bagay na sadyang ating ninanais magpakailanman. Yun po yung langit na pinangako po natin Panginoon. Na sadyang talagang wala na pong kamatayan, wala na pong hirap, wala na pong paghihirap ng maranasan, wala na bigati, no? So, yun po ang maganda na makita natin. Tayo po ay huwag matakot sa mga bagay na dumarating at nakikita po natin kahit nga ano pang kahit gimbal, katakot-takot na pangyayari na pwede nating harapin. Ang sabi ng Biblia, walang anumang pagsubok, malaki o maliit o gaano nating tinitingnan na hindi po nakita at hindi po na nasubaybayan sa buhay natin, hindi ko pinahintinutan ng Diyos na hindi natin kayang harapin. Dahil kapag tayo may Diyos na buhay, anumang klaseng kapangyarihan ang bumangga sa atin, anumang klaseng sitwasyon meron bumangga po tayo sa kanila, o binabangga po tayo, o ginagawan tayo ng hindi maganda, nasa Diyos po ang paghihiganti, nasa Diyos po ang pagliligtas, nasa Diyos po ang pagtulong po nito. Kaya salamat po ng marami na maunawaan po natin na ang ating pong buhay ay nakalaan po sa pagharap po sa mga bagay na ito. Pero meron tayong kalakip na kapangyarihan, sabi natin ganoon, kalakasan at solusyon, katugunan na nanggagaling naman po yun sa Diyos na buhay. Salamat po and good morning. Patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong magsama-sama, patuloy po nating ibigay sa Diyos ang mararapat po. No? Patuloy po tayong magkaisa po sa panalangin araw-araw, ang Diyos po natin, family po natin, i-future po natin, pati mga anak po natin, pag-iingat na kailangan. Gawin po natin ito sa pamamagitan po ng panalangin po sa ating Panginoon. Salamat po and good morning.